Ayun. Ayan mga kaurag, pasok na naman tayo. Ito na naman. Dito lang dito sa Canada mga kaurag, laging may pasok. Laging mayroong pasok. Ayun. Pinagbigyan tayo na nasa likod natin kasi naka-atras na tayo eh. Pag mga puti mga kaurag eh naging kapitbahay mo. Mga mabait yung mga puti, lalo na pag pure Canadian yan, mabait yan. Wag lang yung bang may kapitbahay kay ibang lahi, yan. Hindi kaya tayo babanggit ng lahi. Diba? Pero pag puti, pure Canadian, yan, sure ka dyan, mabait. Dalawa sa kapitbahay natin sa magkasunod na purong puti, purong Canadian, talagang mabait talaga. Ayun. Okay, simulan na tayo ng ating pakikibaka dito sa Canada. Ayun, magandang hapon mga kaurag. Ito na naman tayo. Ayan. Ang panahon natin ngayon mga kaurag, nag-i-snow. Walang tigil ang pag-snow mga kaurag. Ala talaga oh. Kabagay, gaya niyang pag winter mga kaurag at February, yan, kasagsaga ng snow yan at sobrang lamig. Pero katapos niyan, pagpasok ng Marso saka April, yan, kaganda na naman ang ating paligid at pwede na naman tayo mag broom. Yun, diba? The best talaga ang Canada. May 4 na sa season mga kaurag. Grabe dito ka lang makakita na 4 na panahon. May taglamig, tagsibol, diba? Tag-araw at tag-yelo. Ayun. Yeah. Yun eh. Yun ang panahon dito sa Canada. Kaya yung mga bago dito sa Canada mga kaurag natutuwa sila pag tag-yelo. Yan. At winter time yan. Kasi makakita ka, lalo na pag galing ka sa Pilipinas, hindi ka nakakakita ng snow. Pagpunta mo ng Canada at nag-winter, yan, tuwan-tuwa ka nyan. Siguradong may patalon-talon ka pa, may patakbo-takbo ka pa sa labas, at may panganganga ka pa ng bibig para masalo mo lang yung snow. Pero pagkalipas ng ilang buwan, hindi na nakakatuwa, di ba? Hanggang masakit na sa katawan. Hindi ka naman binubugbog pero masakit sa katawan, makati sa katawan. Yan, kaya yung lotion dito halos ipaligo natin pag winter kasi yung balat mo siya, para nagka-crack siya sa sobrang lamig, lalo na sa mga balat sa mukha. Yan, matigas siya mga kaurag. Yung restrict tayo dun sa ating kasalubong. Nakatingin sa atin kasi may camera sa harapan, may camera sa harap natin. Parang nakatingin siya na yun, bakit nagsasalita mag-isa? Nakatingin siya mga kaurag, na-distract tayo. Yun nga, pag taglamig dito mga kaurag, lalo pag winter, kailangan lagi ka naglulusyon kasi dito yung balak mo na to. Ayan, kulubot na. Kulubot na sa lamig. Tapos like kang may parang ang bading, mag-lip shining kaya para hindi siya mag-crack yung labi mo. Kasi pag nag-crack yan, yan mga kaurag, mahapdi. Pag nalawayan mo, mahapdi. Kaya like kang merong ganun. Yun nga. Yan, simula na naman mga kaurag ng ating araw. Papasok tayo. Medyo malungkot lang tayo ngayon. Medyo tinamaan tayo ng lungkot dahil sa balitang nakarating sa atin mga kaurag. Isa sa ating mga pinsan sa Pilipinas ay biglang yumao. Talagang ganun ang buhay mga kaurag. Nakakalungkot man kasi bata pa siya, 48 years old pa lang siya.
at atin siyang pinsang buo na hindi natin alam kung inatake sa puso o ano, kasi biglang nakita na lang nila sa rooftop nila, yun, nakasubsob na, ayun na, wala na. Ilang oras na nakalipas doon. Talagang pag talagang oras mo na mga kaurag. Kaya ano tayo, tama yung sinasabi nila na enjoy your life. Enjoy life lang mga kaurag. Kung ano yung meron ka, kung ano yung gusto mong gawin, kung ano yung makakasaya sa'yo, gawin mo na. Kasi pagdating ng araw, pati bawa nagkaedad ka na o bigla kang nawala, hindi mo na na-enjoy yung mga gusto mong gawin, di ba, sa buhay. Kaya minsan naniniwala rin ako doon mga kaurag, isa, enjoy your life. Enjoy life, eksi lang ang buhay. Kaya ano, gawin mo na kung ano yung nakakasaya sa'yo, gawin mo na kung ano nakakaligaya sa'yo, basta mabuti. Huwag naman yung bakit maligaya ka sa gaytong gawain masama naman, huwag mo gagawin yun. Yan. Bago tayo magsimula, magandang hapon ulit mga kaurag. At shout out muna tayo bago natin simulan ito. Kasi isa-shout out natin yung ating masugid na taga-subaybay, masugid na taga-panood, at masugid na taga-comment sa ating nag-iisang video lagi. Sa ating walang kakwenta-kwentang video, walang kakwenta-kwentang YouTube channel, pero may nanonood dyan mga kaurag at may nagko-comment pa. Yan ay si Arnie Abalos, ang family Abalos. Yan talaga, number 1 niya mga kaurag. Lagi yan. Si Manoy, si Manay, yan, lagi nagko-comment yan sa atin. At yun nga, happy Valentine sa'yo, sa inyong mag-asawang Arnie Abalos. Salamat sa pagko-comment. Pag medyo sinisipag-sipag kayo, pwede mo rin naman i-share ito. Itong aking munting video para sa yung mga kamag-anak ninyo o kaibigan ninyo napapanood din ito. Pwede mo rin siyang i-share sa YouTube, pwede mo rin siyang i-share sa FB, kahit saan gusto mong i-share mo lang mga kaur, i-share mo lang Mr. Arnie Abalos. Ganun lang yan yung may pulis, may hinahabol, ayaw pang tumigil, hindi ka titigilan yan, hindi mo alam na ikaw pala hinahabol. Diba? Yan o, ganda ng vintage nya, vintage car nya, ganda. Diba? Mga 1970 yan, ganyan, nasakyan yan, kotse niya. Yun, balik tayo at shout out kay Mr. Rolando Reyes. Si Mr. Reyes, ang aking best friend dito sa Calgary. Yun nga, yung una kong vlog yung bigla natin naalala ang ating best friend sa Pilipinas na simula elementary at high school dahil sa katauhan ni Rolando Reyes. Si Manolo Reyes, yung best friend natin yung nasa Pilipinas tayo at kabataan pa natin, at biglang dito nagkaroon tayo ng kaibigan sa katauhan ni Rolando Reyes. Yan, best. Ayun na, wala tayong laro ngayon, kaya wala tayong laro bukas. Kaya ayun, shout out sa'yo, shout out kay Mr. Elmer Reyes. Yun, shout out kaibigan, kapatid ni Olan Reyes yan. At hindi na natin siyempre kalimutan ng i-shout out ang kanilang anay na si Mr. Buma Reyes. Yan, kaibigan din natin yung mga kaurang. Nakilala rin natin dito sa Golden Achievers. At may nakalimutan tayo. Huwag nating kakalimutan to, nag-iisa nating idol ng bayan, nag-iisang pinakamagaling na mekaniko dito sa Calgary, si Mr. Brian Romento. Yan, shout out sa'yo idol. At shout out kay Mr. Kuya Jobert. Yan, yung artista na komedyante. Yan, kalaro natin yung mga pero mo magiging kaibigan natin yan dito sa Canada. Hindi natin akalain. Yan. Minsan mga kaurag, i-plug nga natin yan si Mr. Jobert. Minsan naman idalawin natin. Sana maimbita naman tayo ni Mr. Jobert
Austria, sa kanyang munting tahanan dito sa Canada. At may vlog naman natin siya mga kaurag. Yun, iintayin ko yun mga kaurag. Pag yun napanood dito ni Mr. Jogot at tayo na imbita, hindi natin makakawalan yun mga kaurag. Hindi natin makakawalan. At welcome back sa Canada, Mr. Edgar Proda. Yun, welcome back sa iyo. Galing siya sa Pilipinas, sa mainit na lugar ng Pilipinas. Ngayon ay nandito na siya sa Canada. At salong-salo niya yung snow. Yung lamig. Yun mga kaurag. Yun, yung ating video mga kaurag, umiikot lang lagi sa shout out. Diba? Kasi wala naman tayong, hindi naman ako pwedeng mag vlog ng tungkol sa immigration, tungkol sa buhay estudyante, tungkol sa buhay, di ba? Kaya shoutout lang natin yung kung ano nangyayari dito sa buhay natin dito sa Canada. Yung mga kaurag, umuwi nga pala tayo mga kaurag kagabi ay pasado alauna na, kasi nag-overtime na naman tayo. Dapat alas 11 uwi na tayo, pero pinag-overtime tayo ng 2 oras, kaya alauna tayo nakauwi kagabi. Yun, buti na lang medyo okay lang ang kahit nag-i-snow, okay lang ang ating gulong kasi medyo bago yan. Kaya kahit hindi tayo naka-winter tire, naka-all season tayo, kaya okay lang itakbo. Huwag lang dun sa mga madudulas na parte na talaga ng Canada, hindi na pwede dito. Di ba mga kaurag? Yun nga pala mga kaurag, dito may summer tire, may winter tire, may all season tire. Dito ginagamit na. Minsan ng mga tao nagtitipid, gumagamit na sila ng all season o all weather tire. Yung mga nagtitipid para wala nang balitan. Pero pag pumunta ka ng Quebec, pumunta ka ng British Columbia at winter, hindi pwedeng hindi ka magpalit ng gulong kung taga Alberta ka. Kasi pag bawal na bawal doon na hindi ka naka winter tire pag kaarawan ng winter season nila. Bawa dito sa Canada winter season, at dito sa Alberta nagdadrive kayo naka all season tire ka lang, at gusto mo master sa British Columbia, kailangan mo magpalit ng gulong, kailangan mo mag winter tire kasi mahuhuli ka doon. Yun, may batas sila doon, iba yung batas nila, iba yung batas dito. May mga kanya-kanyang batas yung mga kaurag, may mga kanya-kanyang panukala sila, may mga kanyang panukala dito. Yan, di ba? Ganyan katindi dito sa Canada. Kaya dito, lalo na sa pagdadrive, kailangan maging maingat ka at kailangan maging alerto ka at kailangan hindi ka para dito. Kasi pag may mga pulis dyan na laging naka-masin sa mga motorista, di ba? Kaya yung mga Pilipino mga kaurag na reckless driver o walang pakialam sa traffic ko sa atin sa Pilipinas, pagdating dito sa Canada, grabe, napakabait. Ang babait sa pagdadrive. Dito mahuli ka dito mahal-mahal di ba? Ito may traffic sa kabila, di natin napansin kung bakit ang traffic yan. Sigurado may aksidente dyan mga kaurag, kaya ang traffic yan. Yun, punta mo kunting daldal lang, kunting malapit na tayo sa ating pinapasukan. Nakalimutan tuloy natin bumili ng gas. Nakalimutan tuloy natin mag-gas at bumili ng kape. Yun naman yun. Medyo bagal at mabagal lang ng takbuhan. Lipat muna tayo dito sa kapilang lane at para dito sa slow lane sa kanan bahagi ng kalsada. Yun nga mga kaurag, maraming salamat at malapit na yung monetization natin kay YouTube. Malapit na mga kaurag, naamoy ko na yung may nalaglag na doon. Naamoy ko na mga kaurag kasi dahil sa tulong ng mga nanonood sa ating channel, sa ating munting video, yung mga nanonood. Salamat yung mga nanonood at tinatapos nyo yung aking video. Salamat, maraming salamat sa inyo. At yung mga nagla-like, salamat din. Maraming
naligaw sa akin channel, pag naligaw naman po kayo, pag nagustuhan nyo ang aking video, ang aking channel, paki-like and comment and share na rin po. Diba? At huwag nyong kakalimutan pindutin ang notification bell pagkatapos nyong isusubscribe ang aking channel. Yeah. Yun, diba? Ganun lang yung mga kaurag, para lagi kayong aktibo at laging lalabasin yung notification ang aking video pag ako'y may ina-upload na bago. Galing natin magsalita, parang ahente, no? Ayun, ang laki nito, nasa aking kaliwa. Nasa aking kaliwa, ang laki-laking truck, biglang sumulpot sa aking likod. Inihintay niya palang umarapas ako, hindi ako makarapas, kaibigan. At baka tayo mahuli din at napakadulas pa. At nag-i-snow, ayan, no? Panahon sa atin, no? Tinang panahon dito, oh. Grabe, no? Talagang winter na winter. Malapit na yan, malapit na matapos yung kunting indak na lang. By April pwede na tayong magmotor, pwede na natin magamit ang ating Kawasaki. Maghanap na naman tayo ng parking area. At punong-puno na naman ang Pinkwood, mga kaurag. Puno na naman ang parking. Yan, medyo tayo naubusan ng minsan nga mga kaurag, mag-request nga kayo kung ano yung content na gusto ninyo, kung ano yung gusto nyo pag-usapan natin. Yan, para maganda, diba? Isip nga kayo mga kaurag. Minsan napakahirap din ng content creator o vlogger, diba? Kasi talagang iisipin mo kung ano yung susunod mong content, kung ano yung susunod mong iba-vlog, diba? Kaya tiyaga-tiyaga lang, ganun talaga. Kasi yun lang ang magiging kasama natin sa buhay dito. Katulad dito, wala ang ating mahal na kaurag pagpasok, diba? Wala siyang pasok, hindi tayo, ako lang at kayo mga nangungukod ang kasama ko. Yun, congrats nga pala sa Gilas, nanalo tayo sa versus Qatar. Muntik pa, hindi tayo pinalamang, pero pagdating ng fourth quarter, yung mga second minuto na lang, nakahabol tayo. At lumamang pa at nanalo pa, di ba? Kahit anong gawin nyo, kahit mag-anim o 7 pa kayong player dyan, pag talagang kasi maraming tawag, hindi ko alam kung luto o maraming tawag na pangit na kasi tinunod ko yung live kanina bago tayo pumasok. Tayo ng live ng Gilas versus Qatar. Maraming call na hindi natin gusto. Sigurado hindi rin gusto yun ng iba. Pero panalo pa rin tayo, di ba? Panalo pa rin ang Gilas. Talagang matindi ang ating mga player. Yun na nga, ito na tayo. Malapit na tayo. Yun, may umakot na naman ang ating gawa sa ating pinagpasukan. Yun, itong kasalubong natin na truck yan, mga kaurag. Yan, galing yan sa Pinkwood. Yan, yung mga gawa natin. Nakabalat na yan. I-deliver na yan. Kundi yan dito sa Canada, US. Buong Canada yan, buong Amerika yan. Amerika. Kaya naapektuhan ang ating produkto sa tarif na pinanukala ni Trump. Sana wag na maapektuhan yung ating trabaho, diba? Sana magtuloy-tuloy pa rin yung mga customer kahit lumaki na yung tax na o paano gagawin, diba? Ganun lang. Ayun na nga. Kasabay na naman natin dito sa ating unahan si Mr. Alan. Si Alan ang extra rice ng Golden Achiever. Si Bubelga. Ang hirap itulak ng tao na yan sa basketball. Ang hirap, ang lapat Hindi pwedeng sabihin na tabang hangin lang, talagang sulit Di matinag no?
malayo ang ating pagpaparkingan pwede na dito, pwede na dito. Paraan lang no? Ayun aba, nakapark tayo ng ayos diba? Sa gilid na tayo nagparking, yun mga kaurag, maraming salamat sa pagsama sa aking video. Diyos mabalos sa Indugabos mga kaurag.